Nakatutok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Attorney Vincent Philip Maronilla, tagapagsalita ng Bureau of Customs, na sa ilalim ng revised law na ito, may iwasan ang pagmamanipula ng mga pangunahing bilihin, gayon ang pag-abuso sa merkado. Sabi pa ni Attorney Maronilla, mahigpit ng kanilang pagbabantay sa mga pantalan at mga bodega na may produktong pang-agrikultura at tinitiyak nilang nagbabayad ang mga ito ng tamang buwis. Ngayong taon, papalo sa mahigit 1 bilyong piso ang agricultural products na nasamsam ng customs, kabilang na ang mackerel, kamakailan, habang mga inabando namang balikbayan boxes, inaksyonan din ng Customs Department, katuwang ang iba pang ahensya. Unang batch po nito, yung deed of donation po ay pinag-aaralan na lang ng ating DMW. Inaasahan po namin na malalagdaan nila ito ngayong linggo at siguro po bago po magpasko, hopefully we can start distributing itong first batch of donated balikbayan boxes dun po sa mga recipient nila. Ito po mga balikbayan boxes na to ay naging biktima po ng mga unscrupulous na deconsolidators at consolidators. Kumbaga kinuhanan yung ating mga kababayang OFWs ng pera pero hindi naman po pinroseso pagdating dito sa ating bansa. So ginawan po ng paraan yan ng Bureau of Customs at ng Department of Migrant Workers na ito ay maproseso pa din after sila ma-abandon at katulong po ang DDCAP or Deconsolidators Association of the Philippines at ang DMW. Maaari na po nating ipamigay ito siguro sa mga susunod na araw. So, maibabalik po ba ito or mapupunta po ba itong mga balikbayan na boxes sa intended na recipient or ipapamigay niyo po ito sa ibang mga tao? Hindi po. Ipapamigay po natin to doon mismo sa intended na recipient. Kasi alam naman po natin na kung paano pinagpaguran to ng ating mga bayaning OFWs para lang po may padala sa kanilang pamilya.